Magandang gabi mga kasambahay. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako po si Atty. Reggie Tongo para sa isa na namang pagtatanghalan Justice on Air. Prosecution. Madalas natin itong naririnig sa tuwing may mga kasong kriminal tayong napag-uusapan at napapanood sa balita. Ngayong gabi ay ating pag-uusapan kung paano nga ba sinasagawa ang prosesong ito at kung anong sangay ng Department of Justice o DOJ ang pangunahing may responsibilidad dito. Upang samahan tayo sa ating talakayan, makakasama natin si Assistant City Prosecutor at aking kaibigan na si Irene Resurreccion ng Office of the City Prosecutor of Quezon City. Magandang gabi, Attorney Irene Resurreccion. At welcome sa Justice on Air. Magandang gabi, Attorney Reggie Tonggol. Thank you. Siyempre, alam naman natin na ikaw ay napakagaling na abogado, di ba? At ngayon, ikaw ay nasa Assistant City Prosecutor's Office ng Quezon City. Ano ba ang ginagawa ng isang Assistant City Prosecutor? Ano ba ang City Prosecutor? Okay. Ang isang Assistant City Prosecutor, Attorney Reg, ay involved sa preliminary investigation at inquest ng lahat ng kasong maisasampa sa loob ng Quezon City. Okay. At pag ito ay na-resolve according to the merits, ito ay abot sa korte, kami rin po bilang piskal ang magpo-prosecute ng mga kaso. So when you say prosecute, ito po yung hanggang dulo ng kaso ay makoconvict mo ang isang akusado. So may mga kaso ba na kriminal na pwedeng hindi sa inyo dumaan? Ang mga kaso usually, pwede itong direct filing sa amin, no? Pero may mga kaso na pwedeng magsimula sa barangay. Lalo na kung yan ay covered nung lupong tagapamayapa, yung ating barangay law system. Meron ding mga kaso na nag-uumpisa sa Philippine National Police bilang investigating body at kaakibat din dyan ang PIDEA at NBI. Now, pag ito ay naimbestigahan na, itong PNP, PIDEA or NBI, minsan ay tinatawag na nominal complainant. Or minsan naman ay tinutulungan nila ang private complainant base sa kanilang investigasyon at ito na ay masasampa sa aming opisina. Kung yan na isa-summarize ko, lahat talaga ay dadaan sa National Prosecution Service pero pwede itong mag-umpisa sa level pa lang ng mga nabanggit pong sangay ng gobyerno. So linawin natin sa ating mga nanonood sa atin, no? Kung ang City Prosecutor's Office, dahil city tinatawag, so lahat ng mga syudad, meron bang City Prosecutor na naka-assign doon at kaakibat nun, may mga Assistant City Prosecutor katulad nyo? Yes, Attorney Reggie. Lahat ng city dito sa Pilipinas ay may city prosecution offices. Okay. At bawat city prosecution offices ay may city prosecutor. Ang city prosecution offices, meron din dyan yung mga naka-assign na mga piskal. At base sa aming batas ngayon na bago, yan na yung meron ng Deputy State Prosecutor, no? And then the Assistant City Prosecutors. Meron ng mga kaakibat yan ng mga rangko, no? Based sa title na ibinigay sa'yo. Okay. So ilan kaya ang mga usually mga lawyers na bumubuo ng isang city prosecution office? Okay. Katulad dito sa Quezon City, ilan ba kayo? Okay, let's talk about Quezon City. Sa Quezon City ngayon, if I'm not mistaken, dun sa aming bagong batas, 108 talaga ang plantilla. Pero as of now, dahil may pumanaw, may nag-resign, at merong lumipat sa private sector, ang, if I'm not mistaken, 90 kami lahat. 90 prosecution na mga piskal, including the city prosecutor himself. So, Tapos doon sa buong hierarchy ng or organization chart ng DOJ, saang miyembro o saang kaakibat, saang ahensya ng gobyerno naka-connect ang City Prosecution Office? okay. Ang City Prosecution Office ay diretsong nakakonect sa National Prosecution Service. Okay. At yung National Prosecution Service naman ay nakakonect sa Department of Justice. So in whole, no, yung National Prosecution Service, merong Regional Prosecution Office, merong Provincial Prosecution Office, at yung kung saan ako nakapaloob, yun yung City Prosecution Office ng Quezon City. So doon sa 108 na Assistant City Prosecutors, no, paano ang hatian ng inyong mga trabaho dyan? Okay. Ang hatian dyan ay merong dinedesignate ang city prosecutor na mga hepe, no? Or what we call division chiefs. Okay? Doon sa division chiefs naman, meron niyang kaakibat na mga miyembro. Now, yung city prosecutor also, dahil sa sobrang dami ng kaso namin, ay may ina-assign din siyang tutulong sa kanya. Yun nga
yung mga tinatawag na reviewers at isang chief executive reviewer. And then, then meron kaming inside protocol kung paano ma-approve ang isang resolution until such time na ito ay ma-release ng aming opisina. So kanina nasabi nyo, no, halos lahat ng kasong kriminal na ipafile ay kailangan ng serbisyo ng City Prosecution Office, no, kung saan nangyari yung krimen. Pwede bang kumuha yung mga magpa-file ng kaso ng private na lawyer para siya yung mag-prosecute ng kaso na yun o hindi? Kailangan pa rin kayo ang mamumuno doon sa prosecution na yun. Okay. Ang bawat private complainant po ay may karapatan niya na kumuha ng kanyang counsel or ng lawyer, lalong-lalo na kung yun ay ang kanyang free or own choice. But we should remember na kahit kumuha ang isang litigant, ang private complainant ng kanyang sariling abogado, ang private prosecutor na ito ay always under the direct control and supervision pa rin ng city prosecutor. No? Dinedelegate lang namin yan sa kanya, but at any time, pwede namin kuhanin ulit ang kaso sa kanya. No? So for example ako, kahit may mga private prosecutor sa korte ko, ay situit, nandun pa rin ako. Kasi ako pa rin yung mananagot at the end sa aking Kung may bulyasong mangyari. Kung may bulyasong mangyari, hindi ko pwedeng sabihin sa aking mga bossing sa DOJ na ay may private prosecutor ko doon, no? Ang paglubog o pag-angat ng kaso ay magiging responsibilidad pa rin yan ng assigned prosecutor sa korte kung saan nandoon yung kaso. Kanina nabanggit niyo yung inquest tsaka preliminary investigation. Ano-ano nga ba yun? Okay. Pero mamaya yun ang sasagutin niyan dahil magbabalik po ang Justice on Air.